sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Papa Dudut. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Dear Papa Dudut, tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Rava at mahilig akong umakyat sa bundok. Tamad na pinindot ko noon ang alarm clock mula sa aking bedside table sa ikalimang pagkakataon na patuloy na nagbibibas mula sa 3:00 ng umaga. Ngayon ang alarm clock ko ay nagbibibip ng 4:30 na ng umaga. Mabilis akong bumangon mula sa aking kama nang makita ang oras na nagbibip mula sa pagod na alarm clock. July 30 anniversary. Tahimik ako nakatingin sa cellphone ko nang makita ang daily reminder sa aking kalendaryo. Binuksan ko ang messaging app at mabilis na sinuri ang aking mga mensahe upang hanapin ang numero na matagal ko nang tinetext sa loob ng 2 taon. Happy anniversary, love. Papunta na ako sa tagpuan. May gusto rin akong ipaalam mamaya. Isanarado ko ang cellphone ko bago ito nilagay sa aking kama at pumasok sa banyo. Nagbabad ako sa malabig na tubig sa bathtub ng halos 10 minutes upang magising bago naligo. 30 minuto ang lumipas, pumasok na ako sa aking closet na nakasuot ng bathrobe. Isinuot ko ang black fitted leggings, gray compression shirt at white hiking shoes. Tinas ko rin ang aking buhok sa isang mahigpit na ponytail bago kinuha ang hiking bag at nilagyan ito ng mga gamit. Extra clothes at towels dahil tiyak na papawisan ako. Power bank para sa aking telepono, flashlight, blanket, pagkain at tubig. Hello babies! Huminto ako sa harap ng malaking aquarium sa aking sala. Tinitingnan at tinuturo ang aking mga goldfish. Buwaba ang mga ngiti sa aking labi nang may iba akong naisip tungkol sa mga isdang tinititigan ko. Binaba ko saglit ang backpack sa sofa at kinuha ang lalagyanan ng pagkain ng aking mga alagang isda. Babalik din ako mamaya. Paalam ko sa mga ito bago isakbit sa isang balikat ang aking backpack at naglakad palabas ng bahay na ipinamana sa akin ng yumaong mga magulang. My parents died when I was 19 because of a car accident. Inside those 5 years na nangungulila ako sa magulang, isang tao lamang ang nanatili at nag-alaga sa akin. Kaso nga lang, nawala na rin siya. Aga mo, Rava. Napalingon ako sa kapitbahay kong lumabas ng balkonahe habang sinasarado ko ang pintuan ng bahay. Ang matandang babaeng solo din na nakatira doon at bata pa lamang ako ay kilala ko na rin siya kaya't naging malapit na rin ako sa kanya. Magandang umaga po, Nay. Hiking po. Magalang kong sagot dito habang may matamis na ngiti sa labi. Aba, at katapusan na nga pala ng Hulyo ngayon. O siya't mag-ingat ka sa daanan, ha? Nag-wave ako ng aking kamay bilang paalam sa aking kapitbahay. Bago pumasok sa aking kotse, inayos ko ang mga gamit sa likuran bago ayusin ang sarili sa driver's seat. Hinaplos ko ang krus na nakasabit sa aking rear view mirror upang humingi ng gabay bago ko ilabas ang kotse mula sa garahe. 5:20 ng umaga, nasa tamang oras ako upang masaksihan ang pagsikat ng araw sa kalangitan. Ang init
ng gintong sinag ng araw ay tumama sa kanang bahagi ng aking mukha habang nagmamaneho patungo sa drive-thru ng isang fast food chain upang kumuha ng agahan. Good morning, ma'am. What can I get for you? Hi, morning. Can I get one plain cheeseburger, a hash brown and large orange juice please? Anything else, ma'am? That would be all. Next window na lang po. Hindi naman ako naghintay ng matagal dahil maaga pa at walang masyadong tao. Pagkatapos kunin ang aking pagkain ay nagmaneho ako mula sa drive-thru at nagpatuloy sa aking biyahe patungo sa aming tagpuan habang kinakain ang aking mga pagkain. Nagsimula akong magmaneho ng tahimik nang biglang tumugtog ang aking paboritong kanta sa radyo ng kotse. Ngumiti ako habang binubuksan ang bintana ng kotse at ang sunroof para makapasok ang hangin na agad na pumaligid sa aking buhok. Malaya akong kumanta ng buong puso habang kinakain ang aking pagkain hanggang sa muntik ko nang mabangga ang isang kotse na biglang sumulpot mula sa kung saan. Mabuti na lamang at mabilis ang aking kamay at naikiling agad ang kotse upang hindi bumangga. Sa inis ko ay tinanggal ko ang seatbelt at bumaba ng kotse upang harapin ang muntik ko nang makabanggaan. Anong problema mo? Sigaw ko sa kotse na nakatigil din. Napahinto ako ng isang gwapong lalaki na kasing edad ko ang lumabas mula sa sasakyan. Hindi ka ba marunong tumingin sa daan? Panimula ko. Nakita mo ba ang kotse ko? Pero hindi ka tumigil. Kung gusto mong magpakamatay, please, isantabi mo na lang ako dahil gusto ko pang mabuhay. Nakatayo ang lalaki doon ng tahimik habang tinitignan ako. Lalo lang nagpatindi ng aking inis dahil pakiramdam ko'y para lang itong nangaasar. What? Hindi ka man lang ba magsasabi ng sorry? Nakataas ang kilay na tanong ko. Halatang inis na talaga ako noon, Papa Dudut. Look miss, tugon ng lalaki, ang tono niya ay kalmado pero matatag. Nakanguso na yung unahan ng kotse ko sa daanan. Naka-on ang signal lights ko. Ikaw yata ang distracted at hindi nakakapansin sa dinadaanan mo. Tingnan mo yung kotse ko. Paliko na ako. Napatingin ako sa kotse ng lalaki. Mukhang galing ito sa isang gasoline station at pabalik na ulit sa kalsada nang muntik na kaming magkabanggaan. Napalunok ako nang mapagtanto ko na baka nga may kasalanan din talaga ako. Kung hindi ka naman nasaktan o ano, pwede bang mag-move on na tayo? Kasi may mas importante akong pupuntahan ngayon, ang sabi pa ng lalaki. Hindi ako sumagot at basta na lamang tinalikuran ito upang balikan ang aking kotse na nasa tabi ng kalsada. Dahil po sa aksidente, hindi ko na nagawang tapusin ang pagkain at bumalik na lamang sa tahimik na pagmamaneho. Halos 30 minutes ang lumipas at sa wakas ay naabot ko na ang aking destinasyon, ang aming tagpuan. Alas 6 ng umaga, isang malawak na ngiti ang sumilay sa aking mukha nang makita ang bundok na tahimik na nakatayo. Iniwan ko ang aking kotse sa malaking bakanting lote sa ibaba noon. Ang bundok na madalas naming puntahan noon ng lalaking mahal ko ay hindi gaanong dinadayo ng mga tao sa lugar namin at may mga pagkakataong kami lang mismo ang naakyat doon. Matapos masiguradong nakapark ng maayos ang aking kotse, sinimulan ko na ang aking pag-hike doon. Dahil sanay na at ilang beses nang nakapunta ay hindi ko na kailangan ng kahit na anong uri ng palatandaan upang hindi maligaw. Kumpiyansa ako sa daan na tinataha ko. Naglagay ako ng aking AirPods at nagpatuloy ng aking paboritong playlist. Habang humuhuni at kumakanta, 1 oras at kalahati ang lumipas at nakaramdam na ako ng pagod. Sakto naman nang makakita ako ng malaking bato na pwedeng maupuan at makapagpahinga saglit. Inilabas ko ang buong tinapay at inumin upang kumain habang nagpapahinga sa harapan ng mahangin at maaliwalas na tanawin.
Nasa kalahati pa lamang ako ng tinatahak na bundok kaya't kailangan din na mag-ipon ako ng lakas. Sa kasamaang palad at hindi inaasahan ay biglang dumilim ang ulap na badya ng pag-ulan. Agad kong inayos ang gamit saka muling naglakad para maghanap ng pwedeng masilungan. Ngunit inabot na ako ng malakas na pagbagsak ng ulan. Ang daan ay naging maputik na dahilan kaya't naging madulas ito, Papa Dudut. Shit! Sambit ko nang madulas na nga ako. Aray! Hindi agad ako nakatayo nang makaramdam ng matinding sakit. Unang bumagsak ang balakang ko, kasabay ng pagtuon ng kamay ko sa isang matalas na bato na naging sanhi ng sugat sa kamay ko. Shit! Naiyak na lamang ako habang dumadaing. Miss, are you okay? I heard a familiar voice from behind, pero hindi ako kumilos kaagad. Namalayan ko na lamang na may presensyang tumigil sa harapan ko at dinaluhan ako sa pagkakaupo. Miss? Ikaw? Gulat na bulalas ko. What are you doing here? Tanong niya. Para akong napasong lumayo nang mapagtantong nakahawak ang lalaki sa braso ko para tignan kung ayos lamang ako. What are you doing here? Stalker ka, no? Sinusundan mo ako. Bulalas ko. Matagal na natigilan ang lalaki. Me, stalker? Ako? Natatawang wika niya. Hindi ako makapaniwalang pagkakamalan pa akong stalker sa intensyong kong tumulong sa iyo. Miss, ikaw na nga itong tinigilan ko para tulungan. Pagbibintangan mo pa ako ng kung ano-ano? Bakit? May pangalan mo ba itong bundok na ito at ikaw lang ang pwedeng mag-hiking? Pinaikot ko ang mga mata ko sa inis. Sinubukan ko ulit tumayo. This time ay humawak ako sa isang malapit na puno para unti-unting makatayo kaso'y talagang masakit ang balakang ko. Pati na rin ang paa kong napilay sa pagkakadulas. Kaya napabalik ako sa pagkakaupo sa maputik na daanan. Buwisit, bulong ko sa sarili ko at sumuko. See? Hindi mo naman kayang mag-isa. Will you shut up? Inangatan ko ng tingin ang lalaki na kapamewang na nakatayo sa harapan ko. Ang sakit-sakit na nga ng katawan ko, dumagdag ka pa sa sakit ng ulo. If you're here for hiking, then go, mag-hiking ka na. Inirapan ko ito saka tinignan ng paa kong medyo namamagana. Pag minamalas naman talaga bakit ngayon pa? Wala naman kasi akong kaalam-alam na uulan dahil sobrang init ng sikat ng araw kanina. Malas na nga na muntik ko nang makabanggaan ang lalaki kanina tapos pati ba naman sa hiking ay makakasabay ko pa ito. You want me to continue hiking? Sige, ayos lang naman. Ingat ka na lang. Baka mamaya may makasalubong kang ahas. Hindi ka pa naman makakatakbo. Napayo ko ang lalaki nang bigla kong batuhin ng maliit na bato. Shut up, will you? Sigaw ko in a panic tone. Iba ang takot ko sa ahas. Ngumiti ng sarkastiko ang lalaki sa akin saka mahinang tumawa. Iiling-iling itong umupo sa harapan ko at itinuro ang likod niya. Come on. Aniyan at tinuro ang likod niya. Ano? Gusto mo bang ipa-scratch ang likod mo? Naguguluhang tanong ko dahil hindi ko alam kung ano ang itinuturo ng lalaki. Sira. Nilakihan nito ang aking mga mata at umiling. Sumakay ka sa likod ko. May dala akong first aid kit pero hindi pwedeng dito gamutin yan. Masyadong malakas ang ulan dito. Aniya, tinapik ang aking likod muli. May pagdadalawang isip na tinitigan ko ang lalaking nakatalikod sa akin. Ayaw kong sumama ngunit hindi naalis sa isipan ko ang pananakot nito tungkol sa ahas. Ang mga ahas ang pinakamalaking takot ko. Hindi rin malabong may mga ahas dito dahil nasa gitna kami ng kabundukan at umuulan pa. Labag sa loob kong sumakay sa likod nito at bahagyang umabot ang mga kamay ko sa kanyang leg. Pero nang halos madulas,
Halos masakal ko na ang lalaki, nakakita ang lalaki ng isang mahabang stick sa daanan. Kaya kinuha yon para gamiting suporta sa maputik na daan hanggang sa natanaw namin ang isang maliit na kubo. Nandito ka na ba dati? Tanong ko. Ilang tao lang ang nakakaalam tungkol sa maliit na kubo na nakatago sa bundok at kung alam ito ng lalaki, masisiguro kung hindi ito ang unang beses niyang umakyat dito. Oo, sagot nito. Nang makarating kami sa maliit na kubo ay maingat akong ibinaba ng lalaki mula sa upuan. Agad siyang lumuhod at dahan-dahang hinawakan ang namamagang paa ko. Sinuri din niya ang tuhod ko at binti ko na puno ng gasgas. Habang ako naman ay taimtim na pinapanood siya. Ayaw ko mang sumama sa lalaki, nakiusap ito upang tulungan siya. Nakalimutan ko rin kasi ang aking first aid kit kaya wala talaga akong choice. Ibinaba ng lalaki ang kanyang backpack sa sahig at nilabas ang isang first aid kit. Inuna nitong gamutin ang mga gasgas at sugat sa binti ko, tuhod at kamay ko na tumama sa matatalas na bato. Nang masiguradong malinis na ang lahat ng sugat ay tinakpan ko ito ng gasa para hindi pasukin ng alikabok. Lift your foot, utos niya. Sumunod naman ako at hindi na nagreklamo pa. Kinuha ng lalaki ang isang maliit na tuwalya at ang kanyang malaking bote ng malamig na bote. Binuksan ko ang bote at ibinuhos ang tubig sa tuwalya bago maiangat na pinalibot ito sa paa ko. Mauubos ang tubig mo, mahinang sabi ko. Mas kalmado na ang boses ko kumpara kanina. Okay lang, may isa pa akong bote, sagot ng lalaki. Napagtanto ko na marahil ay nagkamali ako, Papa Dudut, na hindi masamang tao ang lalaki. Maaari na siyang umalis sa ulan kanina dahil sa aking pagsusungit at sa nangyaring insidente. Pero nandito pa rin siya ngayon. Walang pakialam kung madumihan ang tuhod sa pagkakaluhod sa sahig at tinutulungan akong linisin ang mga sugat ko. Thank you. Natigil ako nang mapagtanto kong hindi ko pa rin alam ang pangalan ng lalaking kasama ko. Klein, sagot ng lalaki habang tumingin sa akin. My name is Klein. Hindi ko maiwasang mapalunok ako nang titigan ako ni Klein. Ngayon ay malinaw at malapit ko nang nakikita ang kanyang mukha. Ang perpekto at natatanging ilong, matalim na panga, pinkish na labi at ang kanyang light hazelnut brown na mga mata na tugma sa kanyang natural na tan. Lahat ay perpekto. I'm Rava, Celine. Napaiwas ako ng tingin at hindi ko malaman kung bakit ako nauutal. Nice to meet you, Rava. Tumayo ang lalaki at inilahad ang kanyang kamay at tinanggap ko naman at nagkamay kami. Nice meeting you, Klein. Thank you for helping me and I also apologize for what happened earlier sa may gas station. I admit it, kasalanan ko rin. I was so focused on singing. Nagkatawanan kaming dalawa dahil doon. Well, Miss Little Singer, parinig nga ng boses para malaman ko kung sulit ang pagsusungit mo sa akin kanina. Malakas akong tumawa at itinulak ang lalaki ng pabiro. Baliw! Half an hour later ay tumigil ang pag-ulan. Natahimik ang paligid at halos ang aming paghinga na lamang ang pumupuno sa lugar. Masakit pa rin ba? Tanong ni Klein habang dahan-dahan niyang inalis ang tuwalyang nakabalot sa paa ko. Umiling ako ng maigalawang paa at makitang nawala na ang pamamaga noon. Tingin ko ay kaya ko nang ilakad. Salamat, Klein. Tinulungan ako ni Klein ayusin ang mga gamit ko. Kumain at nagkwentuhan kami habang hinihintay ang pagtila ng ulan kanina. Kaya nagkalat ang mga balat ng pinagkainan. Kaya? Tanong ni Klein habang tinutulungan ako na buwaba sa kinakaupuan. Nang maipatong ang paa, may kaunting kirot pa rin ngunit nakakaya ko ng ilakad. Kaya na, sagot ko at kinuhang backpack kay Klein at isinuot ito. Inalalayan pa rin ako nito hanggang sa makalabas kami ng kubo at nagpatuloy sa pag-hiking. Dahil sa pagulan ay nawala ang sikat ng araw at napalitan ito ng maulap na langit.
Nanatili si Klein sa tabi ko upang umalalay tuwing dadaan kami sa mga mapuputik na bahagi ng daan. Lagi kang solong napunta rito? Pagbubukas ng usapan ni Klein na ikinatigil ko. No, sagot ko. Mukhang napansin naman ni Klein na hindi ako komportable sa tanong, kaya hindi na siya muling nagsalita pa at tumango na lamang. Matapos ang 2 oras at kalahati ng pag-hiking, sa wakas ay narating namin ang taas ng bundok. Ang maulap na langit, sariwang hangin at ang tanawin ay tila napakalma at nakakapagpahinga. Naipikit ko ang mga mata ko upang lasapin ang kalmadong lugar. Sobrang namis ko ito. Nang maimulat ang mga mata ay nilingon ko si Klein na nahuli kong nakatitig sa akin, Papa Dudut. Punta lang ako doon. Paalam ko. Nakita kong tumango si Klein at ngumiti bago ako tumalikod at pumunta sa pakay ko na lugar. Umupo ako nang marating ang lugar kung saan ay nakalagay ang isang maliit na picture frame na may litrato namin ng dating kasintahan ko. Mabasa-basa pa ang damo ngunit hindi naman maputik. Kumusta ka na? Inaplos ko ang litrato na may mapait na ngiti sa mukha. 2 taon nang nakakalipas ngunit hanggang sa mga oras na yon, masakit pa rin ito gaya ng kahapon. Binaba ko ang dalang backpack para kunin ang dala kong maliit na kandila at bulaklak. Every anniversary, it was our tradition to go hiking at this mountain, Papa Dudut. Sinindihan ko ang kandila at nilagay sa harapan ng frame na nakatago sa malaking bag upang hindi mabasa at masira. Inilagay ko din ang bulaklak bago napatulala sa litrato. Are you okay? Napaangat ang tingin ko nang sumulpot sa likuran ko si Klein. Hindi ako sumagot at ibinalik ang tingin sa picture frame. Naramdaman ko na lamang ang pag-upo ng lalaki sa tabi ko. Nang makita ni Klein kung saan ako nakatitig, he immediately understood who it was. He remained silent hanggang sa ako na ang muling nagsalita. It's Johan. Panimula ko nang ipakilala ang dating kasintahan na nasa frame pa rin ang tingin. He was my boyfriend for 8 years. We were so happy. Pigil ang pagkabasag ng boses na wika ko. Si Johan yung tipo ng sobrang loyal, sobrang bait, puro aral lang din ang isip niyan. Nagtagal lang din ang relasyon namin bilang magkasintahan dahil hindi pa raw ko handa sa kasal. Johan never pressured me with anything kaya kahit gustong gusto ko nang magpakasal noon ay hindi ako pinilit until that day happened. Huminto ako at napaiyak na. Na-cardiac arrest siya. Dito mismo. Hindi na napigilan ang tuloy-tuloy na pagtulo ng luha sa mata ko. Napasubsob na lamang ako sa sariling tuhod habang bumabalik ang alaala ng lahat. Nanatiling walang imik si Klein pero hinaplos ang likuran ko para pakalmahin ako. Makalipas nga ang 10 minuto ay unti-unti rin akong nakalma. Nanatili ang katahimikan ng buong lugar. Pasensya na kung sayo ko pa na ilabas ang emosyon ko sa ngayon. Pilit ng ngiti na wika ko habang pinapahid ang aking mga luha. Hindi mo na kailangan humingi ng pasensya. Pareho tayo ng pinagdadaanan. Nilingon ko si Klein na wala rin ang mga magulang ko. 4 na taon nang nakakalipas. Hindi rito pero paborito kasi naming puntahan ito dahil mahilig sila sa hiking. Kaya tuwing death anniversary nila, pumupunta ako dito. Pakiramdam ko kasi malapit ako sa kanila tuwing nandito ako. Kwento niya. Natanggap mo na ba? Tanong ko. Ngumiti si Klein at tumingin sa kalangitan. Unti-unti nang lumitaw ang araw. Nararamdaman na rin namin ang mainit ngunit masarap na sikat ng araw sa aming balat. Nasa proseso pa ako, sabi niya. Alam mo ang pagtanggap ay hindi isang bagay na nangyayari kaagad. Ito ay isang sunod-sunod na proseso. Paano ka nagsimula? Alam mo matagal nang may sakit sa puso si Johan. May mga pagkakataon na sinasabi ko sa akin na kung sakaling may mangyari sa kanya, gusto niyang magpatuloy ako.
Ayaw niya maging pasanin ko siya. Gusto niyang ipagpatuloy ko ang buhay ko. Paliwanag ko. Umayos ng upo si Klein para harapin ako. Dapat mong simulan sa pagtanggap. Anumang paghilom ay magsisimula sa pagtanggap dahil kung hindi natin tinatanggap ang isang bagay, patuloy itong lalago sa atin. Maaari natin itong ilibing sa loob ng ilang panahon, oo, pero hindi natin maitatago ang katotohanan ito ay babalik din. Ang pagtanggap na sila ay wala na ay hindi nangangahulugan na gusto mong kalimutan sila. Mananatili at laging mananatili sila sa ating isipan, lalo na sa ating puso. Tinuro niya ang sariling dibdib habang nakatitig sa akin na namumuuna ang luha sa mata. Gagawin ko yon. Salamat, Klein. Salamat dahil talagang napapagaan mo ang pakiramdam ko. Pumunta ako kanina rito ng lito at hindi ko alam kung paano magsisimula pero dahil sa'yo, okay na. Salamat, Klein. Ngumiti kaming dalawa sa isa't isa bago muling tumingin sa mapayapang langit. Tuluyan nang lumabas ang sikat ng haring araw. Nanatili kami sa tuktok ng bundok hanggang sa masilayan rin namin ang paglubog ng araw. Doon namin napagdesisyonan na bumaba na. This is goodbye for us na ba? Tanong ni Klein nang makarating kami sa harapan ng aming kotse. Gusto mo bang maging ganon? Nakangiting tanong ko sa kanya. Sa totoo lang hindi. Talagang nag-enjoy ako sa araw na ito kasama ka. Rava, ang siya talagang makilala ka. Kaya gusto ko sanang kunin ang number mo. Kung komportable ka lang na ibigay ito, syempre. Mas lalong lumawak ang ngiti ko sa kanya. Hindi ko naman maitatanggi na nag-enjoy din ako sa oras na magkasama kami ni Klein. Lalo na nang mas lumalim ang aming usapan habang sabay kaming kumakain. Matapos ang maraming taon, sa wakas ay naramdaman ko ang kasiyahang aking hinahanap. Gusto mo bang mag-move on tayo ng magkasama? Kasi hindi ako magpapanggap. Talagang nag-enjoy din ako sa araw na ito at kasama ka. Inabot ko ang aking kamay kay Klein. Mag-move on tayo ng magkasama, wika niya. Papadudot na sundan ang pagkikita namin ni Klein. Nakakatuwa dahil nang mas makilala namin ang isa't isa, mas lumalim pa ang samahan namin. Ganon pala talaga siguro ang pag-ibig. Matatagpuan mo sa hindi inaasahang lugar at pagkakataon. Sa bundok po kayo nagkakilala ni Lola, Lolo? Tanong ng 5 taong gulang na si Candy habang nakaupo sa kandungan ni Klein. Ang kanyang kakambal na si Conrad ay nakaupo sa tabi namin habang kumakain ng marshmallow na iniihaw nila sa bonfire na ginawa namin. Ganito nahulog ang lola ninyo sa akin, nakita mo? Gwapo ang lolo mo kaya nahulog agad ang lola ninyo. Malakas na tumawa si Klein na sinabayan naman ng mga apo namin. Maraming taon na ang nakalipas noon. At may mga apo na rin kami ng asawa kong si Klein. Ano itong naririnig kong kasinungalingan? Napatigil sila nang sumulpot ako na nakasuot ng pantulog na may cardigan dahil malamig. Otomatikong buwaba sa kandungan ni Klein ang apo namin at tumakbo papunta sa akin na naupo sa folding chair na nasa tabi ni Klein. Mamita, sinasabi ni Lolo Klein ang kwento ng pag-ibig ninyo. Sabi ni Lolo, dito daw kayo nagkita sa bundok. Tapos sabi niya gwapo daw po siya kaya daw po kayo na in love sa kanya. Napatawa ng malakas si Klein sa daldal ng apo namin. Nilingon ko si Klein at sinamaan ng tingin kaya mas lalong lumakas ang tawa nito. 30 years lang nakakalipas. Nandun pa rin kami sa tuktok ng bundok. Hindi lang kami, kasama na ang anak at apo namin na magkakasamang umakyat ng bundok. Hindi yan totoo aking baby apo, ang lolo mo ang nahulog sa akin sa unang pagkakataon. Araw-araw yang may dalang bulaklak para sa akin. Hatid sundo pa ako sa trabaho, kita mo? Ang ganda ng mamita mo kaya nahulog agad ang lolo ninyo. Muling tumawa ang mga apo namin. Candy, Conrad, napalingon kaming lahat ng lumabas ng tent na itinayo namin ang anak naming si Kelly na 26 years old na. Masayang kasal at may kambal. Halika na at pasado na sa oras ang tulog ninyo. Kumakain pa kayo ng matatamis.
Lumapit ito at inayang dalawang bata na magpaalam muna sa amin ni Klein. "Good night mamita, good night lolo. Good night mamita at lolo. Kumain tayo ng marami sa almusal bukas. Tapos kwentuhan nyo kami ulit tungkol sa love story ninyo." Napangiti kami at hinalikan isa-isa ang mga apo. "Mapa, ayos na ba kayo? Sigurado ba kayo na komportable kayo sa higaan ninyo?" Tanong pa ni Kelly. "Oo anak, ano ka ba? Tingnan mo nga ang lalakas pa ng mama at papa mo." Tinaas ni Klein ang manggas ng kanyang pantulog para ipagyabang ang biceps niya. Kahit 30 years na taon ang lumipas at senior na hindi pa rin halata sa pangangatawan naming mag-asawa dahil sa pareho kaming mahilig mag-exercise. "Kayo talaga pa? Basta may kailangan ho kayo ha, tumawag lang kayo." Humalik ang anak namin bago pumasok sa tent kung nasaan ang asawa nito. 30 years na Han. Malalim na napabuntong hininga si Klein bago ako akbayan. "Naisip mo bang kaya pa rin nating akyatin ang bundok na ito pagkatapos ng napakaraming taon?" Nilingon ko ang asawa kong nakangiti at nakatitig sa akin. 30 years na mula nang mahulog ako sa iyo." "Salamat Klein." Mahigpit kong hinawakan ang mga kamay niya. "Salamat sa pananatili. Salamat sa palaging pag-aalaga sa akin. Mahal kita Han." Palagi at magpakailanman, sumandal ako sa balikat ng asawa ko at yumakap. "Mahal kita Han." Hinalikan niya ang tuktok ng ulo ko kasunod ng mahigpit na yakap. Mahirap mawala ng mahal sa buhay pero lagi nating tatandaan. Hindi tayo hahayaan ng Diyos na magluksa at malungkot sa panghabang buhay. Lubos na gumagalang, Rava. Hindi madaling mawala ng mahal sa buhay lalo na yung tao na matagal nating nakasama pero ano pa man ang mangyari, kailangan nating magpakatatag para sa ating sarili at para na rin sa kanila. Dahil hindi nila gugustuhin na habang buhay tayong malunod sa lungkot at labis na pagdurusa. Para po sa mga horror stories, hanapin po ang Kaistorya YouTube channel. Ang link po niyan ay nasa homepage ng channel na ito. Kaya makikita niyo po ito mismo dito sa homepage ha. Hanapin niyo lamang po yung ating pinaka homepage at meron po diyang mga suggestions na mga channels na pwede kayong mag-subscribe. Ganon din ang Gianna Vlogs, ang aming weekly family vlogs. Maraming salamat po sa mga nakasubscribe na at magsusubscribe. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang
pagtitiwala.